Matapos ang hapunan ay nilaro ko muna ang kanyang anak sa kanilang sala habang nagliligpit pa si Ana. Ilang saglit lang ay nakatulog din sa pagod ang bata. Nang lumabas si Ana ng sala mula sa kusina, ay nakita niyang tulog na ang kanyang anak. Kung kaya't kinuha niya ito at ililipat lang daw sa kanilang kwarto. Maaga talagang natutulog ang batang yun, ang sabi niya sa akin. Ano ba ang gusto mo ron? Kape? Juice? O alak? Ang alok niya pa sa akin. Alak sana kung iinom ka. Parang may kakwentuhan ako habang umiinom. Ang sagot ko naman. Yun lang pala eh. Sige, meron ako dito kasi nga alam kong mahilig kayong uminom ng mister ko. Kaya bumili talaga ako. Ang wika niya naman. Agad naglabas ng isang boteng tequila si Ana. At 2 kopita. May inilabas din siyang iodized salt at ilang kalamansi na nakahiwa na. Sa simula pa lang ng aming inuman, ay may plano na akong tumatakbo sa aking isip. May kalakasan akong uminom kaya't plano kong samantalahin ang pagkakataon. Kailangang matikman ko ang maladyos ang alindog ng babaeng ito. Sa 2 taong pagkakalayo ni King at ni Ana, ay alam kong tigang na ang babaeng ito. Halos kalahati na ang bawas ng iniinom namin tequila nang simulan kong paginit-initin si Ana sa pamamagitan ng kwento at mga tanong ko. Mare, alam mo, bilib ako sa'yo. Kasi paano mo natitiis yung pangungulila mo kay pare? Lalo na pag ganitong maulan na panahon. Pag-uumpisa kong tanong sa kanya. Ha? Ikaw pare ha? May pagkapilyo ka pala? Ang sagot naman niya sa akin. Hindi naman na tayo bata para sa mga ganitong tanong. Ang hirit ko naman. Sabagay, pero secret na lang yon. Ang agad naman niyang depensa. Mare, masarap siguro tong iniinom natin kung lagyan natin ng konting twist. Samahan natin ng konting laro para naman ma-enjoy natin. Ang pagbubuyo ko naman sa kanya. Alam ko na yung sinasabi mo. Kinagawa din namin yan ni King. Kaya lang, kung tayo ang gagawa parang masagwa yata, di ba? Ang sagot naman ni Ana. Bakit naman? Tayong 2 lang naman ang makakaalam. Para lang maging masaya ang pag-inom natin. Andugtong ko pa. O sige. Pero wala sa private parts ha? Ang wika niya. Oo sige, mauna ako. Agad ko namang sagot. Mabilis kong nilagyan ng iodized salt ang aking leeg. At iniabot ang 1 kopitang tequila kay Ana. Agad naman niya itong ininom. Dinilaan ng iodized salt sa aking leeg. Ang init nito. Lalo tuloy akong nanggigil sa babaeng aking kaharap.
Matapos noon ay sabay kami nagtawanan. Ilang ulit namin ginawa ang mag-body shots. At kung saan-saan din namin inilagay ang iodized salt sa aming katawan. Sa tuwing ako ang didila ay sinisiguro kong masasarapan siya at bahagya akong pinatatagal ang aking pagdila. Minsan sa aking pagdila sa kanyang batok ay may narinig akong isang ipit na boses niya. Alam kong medyo tinatabla na si Ana sa aking ginagawa. Kung kaya't agad namang may pumasok na ideya sa aking isip. Time out muna tayo, Mare. Bakit kaya di natin buksan yung regalo ni pare sa'yo? Para makita natin kung anong laman. Baka mamaya mamahaling alahas pala yan. Patay mali siya kung sabi kay Ana. Oo nga pala, no? Sige nga at makakuha para mabuksan na natin. Walang kamalay-malay naman niyang pagsang-ayon. Agad na kinuha ni Ana ang regalong may pangalan niya at dahan-dahang binuksan ito. Alam kong mabibigla si Ana sa matutuklasan niyang laman nito. Kaya naman habang binubuksan niya ang regalo, ay nakatitig ako sa mukha niya upang makita ko ang magiging reaksyon niya. Hindi nga ako nagkamali at talagang namangha si Ana sa kanyang nakita at halos mamula ang kanyang mukha. Mabilis na napatingin si Ana sa akin at halos di makapagsalita. Nang sa muling pagyuko ni Ana ay nakita niya ang sulat na nakalakip dito. Agad na binasa ni Ana ang liham at sabay tingin uli sa akin. Loko talaga tong mister ko. Nakakaya tuloy sa'yo. Dapat kasi di mo na pinaalala eh. Ang sisi naman niya sa akin. Sorry ha, di ko naman kasi alam na yan palang laman yan eh. Ang depensa ko naman sa kanya. Ano pa nga ba nakita mo na. Ang problema, hindi ko naman alam paano gamitin yan. Agad naman niyang wika. Ay sus, yun lang ba? Kung may tiwala ka sa akin, gusto mo ituro ko sa'yo. Ang may halong kagalakan kong sabi. Palabiro ka talaga. Alam mo namang hindi pwede, no? Baka mamaya niyan kung saan pa tayo makarating. Sagot naman ni Ana. Hindi na ako nagaksaya pa ng panahon at agad akong tumabi kay Ana at sabay lapit ng aking labi sa puno ng kanyang tenga. Isa lang naman ang pwede nating marating eh. Dadalhin kita sa langit. Pagkasabi ko noon ay agad kong dinilaan ang likod ng tenga ni Ana. Huwag pare, mali ito. Parang awa mo na. Ang pagtutol naman ni Ana na may kasamang pagtulak sa akin dibdib. Bahagya akong napaurong pero sa isip ko, kailangan kong matikman ng babaeng ilang gabi ding naging laman ng aking isip. Grabe ang pagnanasa na ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Kaya't hindi na ako papayag pa na mapor nada ang aking plano.
Agad kong kinuha ang laruan na nakapatong sa mesa at pinindot ang buton nito para mag-on. Inilagay ko ang setting switch niya sa low, kung kaya't hindi gaanong kalakas ito. Matapos nun, unti-unti kong nilapit ang aking labi papunta sa kanyang labi. Pikit mata namang umiiling si Ana at nakatikom ang kanyang bibig. Dahil doon ay mabilis kong hinawakan ng isa ko pang kamay ang ulo ni Ana. Halatang sabik si Ana dahil sa kakaibang init ng kanyang katawan. Matapos ang mainit na tagpo na nangyari sa amin ng asawa ni King, ay lupay-pay kaming napahiga sa sopa. Halos 1 oras din kami bago bumangon at nag-usap. Wala namang halong pagsisisi sa parte ni Ana dahil pinagbigyan niya lang naman daw ang tawag ng aking katawan. Matapos naming magligpit ay sabay na kaming nagpahinga sa magkabilang kwarto. Kinaumagahan, ginising ako ni Ana para mag-almusal at makapag-ayos ng katawan. Bago ako umuwi sa Bulacan, muli naming pinagbigyan ni Ana ang isa't isa. Muli pang naulit ang nangyari sa amin ni Ana 1 linggo bago ako bumalik sa ibang bansa. Muli akong bumisita sa kanila, ngunit sa pagkakataong yon ay palihim na sa kanyang anak para di malaman ng kanyang mister. Inihatid muna ni Ana ang kanilang anak sa bahay ng kanyang mga magulang at sinabing may aayusin lang. 2 gabi at 2 araw din akong nanatili sa kanilang bahay. Pero sa pagkakataong yon ay kaming 2 lang ang nandun. Walang labasan ng bahay upang di ako makita ng mga kapitbahay nila at di siya pagdudahan. 2 gabi at 2 araw na puro pasarap lang ang aming ginawa. Hanggang sa dumating ang araw na ako'y bumalik na sa dating trabaho. Sa ngayon ay nandito pa rin ako sa ibang bansa at kasama ko pa din si King sa aking trabaho. Minsan, nagigilty ako pag nakikita kong masayang nag-uusap si King at si Ana. Pero madalas, nanunumbalik naman ang pagkasabik ko sa asawa ng aking kaibigan. Minsan nagkakausap din kami ni Ana sa internet pag magkausap sila mag-asawa. Ngunit maingat kami na huwag makahalata si King sa kung ano man ang namagitan sa aming dalawa. Sa susunod na taon ay nagpaplano akong mag-file ng vacation leave para muling mabisita ang asawa ng aking kaibigan.